Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pagsulat ng review. Review. Isang akdang sumusuri o pumupuna sa isang likhang sining. Maingat ditong binibigyang pansin ang mga sangkap o elemento ng genre ng nire-review upang ang kritiko ay makapaglahad ng objektibo at matalinong analysis. Ano-ano ang maaaring gawan ng review? Tula, maikling katha, sanaysay, nobela, aklat, dula, pelikula, awit, drama sa radyo, photo exhibit, eskultura, at painting. Mga dapat taglayin ng isang kritiko. Una, sapat na kaalaman sa genre ng kanyang sinusuri at paksa. Pangalawa, sapat na kakayahang magsuri o kakayahang kumilala sa mga kahinaan at kalakasan ng genreng sinusuri. Pangatlo, pagiging tapat, objektibo at kawalan ng bahid impluho ng damdaming pansarili. Pang-apat, pagkakaroon ng likas na kuro-kuro o hindi nagpapadala sa iba't ibang impluwensyang may kiling. Mga katangian ng isang mahusay na review. Una, masaklaw. Sinusuri ang lahat ng sangkap o elemento ng genre. Pangalawa, kritikal. Malalimang pagsusuri ng sangkap na sinusuri sa pananaw ng kritiko. Pangatlo, napapanahon. Pumapaksa sa isang akdang napapanahon. Walang pagkiling, objektibo ang mahusay na review. Mapapanaligan. Kapanipaniwala ang mahusay na review. Ang ginamit na pamantayan ay katanggap-tanggap. Orihinal. Hindi pinagsama-samang review ng mga kritiko kundi sariling input. Makatuwiran. Makatuwiran sa may akda dahil sa pagsipat sa limitasyon ng may akda. Natatangi. Nagtatangi sa mabuti sa hindi, sa mahusay sa hindi, at mataas na kalidad sa mababa. Mga mahalagang bagay na dapat tandaan sa pagsusuri. Arogante, 2000. Una, liwanaging mabuti kung anong uri ng katha ang sinusuri. Pangalawa, basahin o panoorin ng masinsinan at gawin ang lagom. Pangatlo, bigyang halaga hindi lamang ang nilalaman kundi pati estilo o paraan ng pagkakasulat ng akda. Pang-apat, bukod sa kalakasan at kahinaan, ilahad din ang karampatang pagpapakahulugan. Panlima, lakipan ng ilang siping makapagbibigay kahulugan sa ginagawang pagsusuri. Maingat na piliin at bigyang katuturan. Pang-anim, iwasan ang pagbibigay ng pasya na walang kalakip na batayan. Pang-pito, kailangang nababatay ang anumang pasya sa mga takdang pamantayan. Pang-walo, gamitin ang mga salitang makapagpapasya sa mambabasa kung itutuloy na basahin ang akda. Pang-siyam, iwasang makulayan ang review ng mga kuro at palagay ng profesional na namumuna na nakapagpahayag na ng kuro. At panghuli, pag-ukulan din ang estilo, hindi lamang ang nilalaman. Maraming salamat.